Ayan na. Ito nalakay ang Armed Forces of the Philippines dumistansya sa ulat na may grupo ng pulis at militar ang nagpaplanong magtumba ng mga kurap na kongresista. O shout out sa ating mga subscriber. Bago ho tayo sa ating topic, maya-maya pakita ko lang dito sa lugar namin dito sa Spain. Ngayong araw na to ay total eclipse ang ano namin dito. Makikita sa ito isa yung araw na makikita sa aking likuran. Kaya lang pag di gagamit ng ganito na pang ano, hindi siya makita talaga na tinatakpan na ng buwan ang araw. Nagaganyan. Pag humarap ko ng ganyan, kitang-kita ko na siya. Nasa mga halos mag half moon na. Ang parang half moon ba, pero araw yan. Yan, mga yan. Pero hindi nga makita pag walang ganito. Kasi masisira daw ang mata kapag hindi gamitan ng salamin na ganito. Salamin ba to? Ang dilim-dilim talaga eh. Kaya ginamitan ko to ng ganito. Pero i-flash ko sa screen yung kuha kong video para makita ninyo na ganun pala. Ang tagal ko na hindi kapanood ng mga mga total eclipse nung maliit pa lang ako. Nasa probinsya pa ako, sa Bohol pa. Nakaranas ako na umaga ho 'yon. Di ko na matandaan kung ano taon 'yon. Ano taon 'yon? mga 90s, no? Wala pa. 80s pa ba 'yon? Oo, kasi ano pa lang yun eh, first year high school ko. Basta ako noon first year kinder. Ako first year kinder. 86 yata yun. Basta ang tagal na noon. Ngayon lang ako nakakita ulit dito na kami sa Spain. O ano ko mamaya, i-screen ko, ilagay ko sa screen. Wait lang ha. Bago natin ituloy, mayroon lang akong reactionan mamaya ha. Okay, balik ako mamaya. O mintras eclipse dito sa amin, react lang ako dito sa itong sa DZRH, itong yung dalawang host diyan. Matanga ano ba 'to, nakalimutan ko tong yung isang host diyan sa DZRH. May nabanggit sila na na hugas kamay daw itong mga Armed Forces of the Philippines, itong balak nitong mga pulis at saka mga militar o mga grupo pa na magpatumba ng mga kurap na mga congressman o mga politician. Sige nga, wag na kayo maghugas kamay. Ituloy nyo na yan kung sino yung dyan. Sino yung itutumba ninyo para bawas-bawasan naman itong mga kurap na mga official, mga congressman dyan sa Pilipinas. Grabe. Itong baha ngayon, dito ko tanggap-tanggap. Kita nyo yung araw sa likod ko. Eclipse. Ito, paligid namin ngayon. Alas 8 media pa lang. Alas 8:40 o alas 8:40 sa hapon. Pero ang dilim na. Kaya lang, ganito kadilim kasi nga sa eclipse. O, yan sa yung araw sa likuran ko. Tinaon ko to para baka sakali na itong balita ng DZRH nitong si Deo Macalma. No, naalala ko na pangalan nito. Yung kasama niya babay, di ko alam kung sino pangalan niya. O sino kaya mga congressman to na itutumba daw nito mga nagbabalak. Sabi nga ni Deo Macalma ituloy natin yung video. Panoorin natin. Ayan na. Ito nalakay ang Armed Forces of the Philippines dumistansya sa ulat na may grupo ng pulis at militar ang nagpaplanong magtumba ng mga kurap na kongresista. Alamin natin ang detalye mula kay RH52. Bagong Alex Abungkayo Brigade. Alamin natin lakay kung ano yung yung context kasi parang oo nga Siguro frustrated na yung mga iba. Ayan. Wala naman nangyari sa justice system natin Ayan. Yun yung nakakalungkot. Parang mangyari diyan, parang mga vigilantes na yan. Hala, AFP. Sino ang natunugan ninyo, mga miyembro ninyo? Ang mga Armed Forces of the Philippines o kuyos ang itlog ninyo bay. Kala ko tapang kayo. Bakit itong ibang mga matatapang dyan na mga Armed Forces of the Philippines, bakit may balak silang itutumba? At sino kaya itong mga congressman dyan na itutumba nila? Pwede magrekomenda mga 10 congressman. Ang number 1 yung taga-Tacloban. Tumbahin nyo yan. Kaya siguro nagtatago na tong ibang congressman ngayon takot, kaya siguro pala na takot na itutumba nito mga nagbabalak nilang ng mga pulis at saka mga militar dahil binalak na
nagsawa na nga talaga itong mga ano. Kasi wala ka, sabi nga ni Deo Makalma, di ba? Parang wala ka na nakitang justice dito sa Pilipinas ngayon. Kita ba yung eclipse? Parang lahat na lang nakikita natin ngayon, corruption talaga. Ito bang pagbabaha sa Pilipinas? Sino may kasalanan nito? Wag ang mga politiko dahil nga daw sa mga basura. Wag niyong ipahid sa lahat sa mga sa basura. Wag niyong lahat isisi sa mga nagtatapon ng basura. Kung matino din kayo nangungulikta ng basura, kung matino din kayo na mag-implement talaga ng pag-ano sa mga basura, wag na yung puro plano-plano. Ito si Bongbong Marcos naman, 5 years nang nagiging presidente, puro plano pa din na ituloy niya ang kanyang nabanggit sa SUNA noong na itong basura na gawing kuryente. Ano bang ibig sabihin nun? Pang-inganyo lang sa mga tao. Kaya sabi niya, ituloy na natin to. Itong gagawin natin basura, yung basura gawin natin mga sa kuryente. Ano pala yun? Painganyo na naman, para kagaya sa mga racket, kagaya sa 85 pesos na tawag nito, increase sa sweldo ngayon na nahimik na. Saan na? Saan na kaya yun? Yung 85 pesos. Ano pa yung mga binanggit niya sa SUNA? Tahimik pa, no? Yung racket, kailan pali pa rin yun? Sa next year, sabi niya. Dapat may mga preparation na. At sino kaya ito mga armed forces na to? Bakit nabahag ang buntot nito na may nagreklamo ng ibang mga miyembro nila? Bakit parang nawalan sila ng tapang dito? Akala ko matapang kayo. Yung mga politician na yan, kung talagang para sa bayan kayo, mga armed forces kayo dyan, hala, galaw na kayo. Palagan ninyo yung mga lugar dyan kung saan yung mga flood control dyan na hindi talaga na-implement, mga ghost lang. Kung sino man yan, na alam ninyo, hala, sugurin ninyo yan. Hulihin ninyo, kung hindi nyo kayang ipatumba yan, hulihin ninyo. Huwag nyo yung intindihin si Bongbong Marcos kasi wala rin naman yan eh. Ang nakapaligid ni Bongbong Marcos, yan lang yung yan lang yung mga tao dyan na interesado din sa mga may sariling interest. Hindi na makita yung clips eh. Kaya gustong gusto ko to matuloy itong plano na tong mga ipapatumba tong mga congressman na sa mga miyembro nitong mga pulis at saka sa armed forces na di sinabi na retired, no? So mga active yan. Kailan kaya mangyari yan? Inantay ko talaga yan. Kailan kaya talaga? Gustong gusto ko talaga mangyari na yan. Ala, armed forces, wala na si Browner eh. Ngayon, ito na yung iba. Wala na si Browner, nakikinabang na si Browner sa mga mali-malita na nabanggit nung nakaraan. Ngayon, itong pumalit sa kanya, sino ba yung pumalit sa kanya? Di masyadong lumalabas eh. Yung pumalit kay Browner, kakaiba to. Tahimik lang. Kaya ba tahimik to? O, kaya ba to gaungan ni Bongbong Marcos to yung kapalit ni Browner? Si Browner kasi mukhang yun eh. Uto-uto eh. Parang tuta talaga siya. O aso na aso. Kasi di na tuta eh. Tuta kasi bata pa. Si Browner aso na. Ngayon, itong kapalit niya, mukhang tahimik. Lang. Kaya siguro na itong mga nabanggit ni Deo Makalma at saka yung partner nito sa kanyang programa, may katotohanan to. Kasi noon kapag mayroong na balitaan si Browner na may mag-aklas, may mga titiwalag sa armed forces at saka PNP, kaagad-agad niya babarahin niya yun. O sige, babarahin ko, anuhin ko yan, tanggalan natin ng mga benepisyo, mga retirement pay, o ano bang itawag nila? Court martial natin yan. Tama ba? Court martial? May mga ganyan sila eh. Ngayon, wala na si Browner. O sige, armed forces, gudura ng mga tao diha na mga sobrang kurap. Tuwa ako nito sa balita na to. Tahimik ngayon ang AFP Kaya pala tahimik dahil galit na talaga sa gobyernong Bongbong Marcos. Nag-ipon lang to ng pagkakataon. Kapag sumambulat ito. Sabagay, kung hindi talaga to mangyari ngayon, na ito si Bongbong Marcos ngayon ay tatapusin talaga ang kanyang termino.
bantayan natin to pagdating sa kanyang pagbaba. Ako, sang-ayon ako na tapusin ni Bongbong Marcos itong ang kanyang termino. Ayaw ko na rin yung sabihin na mag-take over si VP Sara. Hindi na. Kasi alam nyo kung bakit. Sabihin na naman nila na mga loyalista dyan na sobrang interesado si VP Sara. Hindi makapag-antay ng eleksyon. Hindi makapag-antay ng eleksyon. Ngayon, tapusin ni Bongbong Marcos. Kapag tapos si Bongbong Marcos, doon tayo. Kasuhan tong animal na to. Doon natin singilin itong si Bongbong Marcos kasi ang daming atraso to sa ating mga taong bayan. Kami mga OFW, ako isang OFW ako. Naman, hindi naman ako dati nagsasalita tungkol sa gobyerno sa Pilipinas eh. Noon, hindi. Mula dumating ako dito sa lugar na to panahon pa ni GMA. Hindi ako nagsasalita sa panggobyerno noon. Okay lang naman. Si GMA, parang nakapunta pa yata dito sa Spain. Oo, tama, nakapunta dito sa Spain. Si GMA nung during na siya ang sa kanyang pagka-presidente. Tapos pumalit sa kanya si Pinoy. Nung nakita ko na si Pinoy talagang hinahabol niya ang mga issue ni GMA, nakulong si GMA. So nakikita ko, sabi ko, ano ba nangyari sa Pilipinas? So wala pa rin ako doon. Kasi ang mga korupsyon nun parang hindi naman ganun ka matindi, hindi ganun kalala. Tapos dumating itong si Pinoy na nga. Tapos may mga sablay din, pero hindi pa rin ako nagsasalita noon. Hindi pa din. Pumasok itong si dating Pangulong Duterte. So, natutuwa ako doon kasi ang dami niyang mga plano na natupad naman talaga. Kagaya sa aming mga OFW, mayroon kayo siyang mga di ba diyan sa may Middle East, ang daming mga sakit sa ulo diyan. Bakit tong pag-upo ni Tatay Digong umayos yan? Pagdating nito ni Bongbong Marcos, dito na ako hindi nagustuhan. So, sabi ko, hindi maganda itong pamumuno ni Bongbong Marcos. Sa pool pa naman, hindi ko talaga ito binoto. Kasi tatay pa naman yan noon eh. Sabagay, martial law, 1972. Yun din ang pinanganak ako, 1972. Tanda na ako, no? Tanda na. Kaya, yung mga nababasa natin, mga kwento natin, mga kwento ng mga martial law, kung hindi maganda pala, no? Pero may nakikita natin na may mga maraming project. Okay yun. Sa tagal ba naman ay kanilang nanungkulan? 21 years ang kanilang panunungkulan sa gobyerno. Alangan naman din sila ng mga project. So pumasok ito si Bongbong Marcos sa lana. Hindi ko nagsasalita nga dito. Nagsasalita na ako dito. Iba yung topic ko noon nagbablog. Iba. Hindi ang layo sa mga topic ko ngayon na pumasok ako dito sa nakikita ko lang. Hindi naman talaga ako sabihin na political vlogger. Ang nakikita ko lang sa politika. Kasi political vlogger kasi parang iba naman yun eh. Parang pang high class na yun. Sa akin naman hindi naman ako high class eh. Basta ako dito talsik-talsik lang laway ko. Mag-opinion lang ako. Mga ganun. O shout out muna tayo sa ating mga subscriber ha. Mga ma'am sir, maraming salamat sa inyong suporta ha. Maraming salamat sa inyong pagtiwala sa aking mga subscriber na matagal na ho dito nagiging kaibigan ko kahit hindi kami nagkikita, hindi tayo nagkikita. Ma'am, sir, ingat-ingat po tayo. Sana darating ang araw magkita-kita ho tayo. Pag nakabakasyon ko ng Pilipinas, gusto ko talaga mga iba ko subscriber makita ko talaga kayo. Tapos sa aking mga subscriber din na mga bagong dating dito, maraming salamat sa inyong suporta. Sa aking mga subscriber na dito lang tahimik lang sa paligid, marami ding salamat sa inyong suporta. Sa lugar ko sa Pilipinas, sa Bohol. God bless po sa Bohol o sa mga silingan, sa mga kaigsuunan. Siyempre, ingat-ingat po tayo. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo mga kapwa ko OFW sa buong mundo. Abot, saan man abot ang ating vlog, ingat-ingat po tayo na kapwa ko OFW, mga Pilipino community kung saan-saan man. Kagaya dito sa amin ngayon, nag-eclipse. Kita ko kanina yung mga ng eclipse. Wala na Hindi na makita ang araw, wala na. So yan na. Kita tayo sa sunod na vlog ha. God bless po.